Christian update. Walang ibang dahilan yan eh. Surrender Nakakaaro kayo ng tukaw. Ngayon, pag gayon, wala tayong kumakasama, wala tayong reservation sa mga bagay na dapat natin i-surrender yan sa Panginoon. Wala tayong reservation. Lahat ibigay natin sa'yo. Pag hindi yan para sa'yo, bitawan. Pag alam mo iyan kasalanan, bitawan. Pag alam mo iyan, diyan ka nalulubog, palayain mo ang sarili. Then, little by little every day, Will grow. Jesus will change. Lahat tayo nagdaan sa luma na yan. Miss? Naman po ako nang lumipit yun ng ako sa bataan. Kung ako yung naging lalaki na tamuntin lupa, Lagi siya ibibitay. dahil Lagi na maparanggaya. sa lugar namin, ako ang leader ng mga gangster. Alam mo, Miyura? Lahat ng mga barumbado doon, makikita mo may nagbubugan ang lugar namin noon parang Little Toledo. Lumaki ako sa palengke, prinsesa ng palengke. Yan ang hanap buhay namin. Nagbubugan doon, may sisigaw. Pumasok ka doon sa tindahan ni Bulilay. Pag nasa amin na ang tao, wala nang gagalaw doon. Kasi pag gumalaw, kami ang kalaban. Pag sinabi ko noon sa mga tarantado, umalis ka dyan, babaksatin kita. Hindi pa tapos ang salita ko, lumilipat na ang Batangas Night. Sobra ang ano ko noon. Napasok ako sa misyon, akala ko magbabago ako. Mula Marikina hanggang Antipolo, alilakad. Walang sila. Pero pagdating sa Antipolo, may kanya-kanya kami santo. Pagdating sa Antipolo, ano bang oras ang misa ng santo natin? Alas 3 pa. Doon muna ako sa asoteya. Maninigarilyo muna ako. Maninigarilyo ka rin noon? Smoker ako noon. Ang sigarilyo ng asawa ko, Hope, ako Philip Morris. Kami, Malboro na. Isa lang ang prayer ng tatay ko. Bago ako. Kaya nang matagpuan ko dito ang Panginoon, I know who I am. Isa lang ang sigaw ko, Panginoon, gawin mo akong instrumento para sa'yo. At hindi ako binigo. Nung sinabi ko yun sa Panginoon, gawin mo akong instrumento para sa kagala at para sa kabutihan, para sa karangalan mo. Ang surrender everything. Lahat. Sinubat ko ang aking lumang pagkakasal. Ang dati-dati, sulat ko sa amin, sermon dito, sermon doon, naging preaching ang sulat ko. Binabasa ng atin ko sa tatay ko, ang sabi ng tatay ko, pwede na akong mamatay, nagkagano si Bulilay. Lahat yan. Kaya nung ako'y umuwi sa amin, nagbukas kami ng sakit sa amin. Isang gabi sa chapel, full pack ang tao. Lumipat, sumunod na gabi, binato kami. Kasi ang dami, maingay kami. Ngayon, in-invite sa Sabang, in-invite ako doon sa baryo na kinalakihan ko kung saan ako siga doon. Doon kami sa chapel. Nagpiprint ako doon, tuwang-tuwa sila. Sinasabi ko lahat ang lumang buhay ko. May sisigaw. Kistima ka na yan. Ito, may ano pa ako dito. May tama ka. Kasi ang bakit ko noon, talaga may kasama. Hindi naman namamatay. Wala naman namamatay sa awa ng Diyos. Kasi may plano ang Diyos sa atin. May plano ang Diyos sa atin. Ang lahat ng bagay na yan ginagawa niya. He will in violation. By accepting Jesus, He changed our life and returned into Son as our Father. Surrendering everything. This is the time for New Year's resolution. Kung ang bawat isa sa atin, kaya tayo tinawag dito upang ikaw at tayong lahat ay maging buhay na. Ang unang-unang marirenyot natin ay walang iba kundi yung kapamilya natin na nakakakilala sa atin.
Pagka yung pamilya natin, alam natin na tayo ang terror sa pamilya, tayo ang black sheep sa pamilya, once na nakita nila ang pagbabago natin, napakadali i-move ang pamilya natin. Noong panahon ko, pag ako nagsalita, lahat ng kapatid ko nawawala. Sa harapan ko. Subalit nung umuwi ako na ako'y rinig na, nag-umpisa kami ng sharing almusal habang kami may kape. Alas 2 na alas 3, hindi pa kami nakapananghalian. Ang mga kapatid ko, ayaw kami umalis. Wala na kayong nagawa. Wala na kami nagawa. Dahil alam nila kung ano ang ginawa nila ni sa dahil. Ito ang ibig sabihin ng Diyos. Ito ang sabi ni St. Paul. The angel. And let us embrace the Lord. Kapag in-embrace natin, hindi naman tayo talagang, kumbaga sa ano yung talagang wala na tayong kumbaga talagang santo na tayo eh. Malayo tayo sa pagiging santo. Ang ibig lang ng Panginoon, pag tayo natisod, Bangon. bumangon ka. Huwag kang mananatili sa pagkakabay. Kapag tayo'y nadulat ang dila natin, balikan mo yun. Confess your sin. Pag alam natin na ang nakaharap sa atin ay evil, alam natin ang nakaharap sa atin, ang hinahain sa atin ng diablo ay pagkakasala. Alam natin yun. At aware na aware tayo. Hindi tayo bulag. Pag alam natin pagkakasala yun, wag na tayong susuot. Wag na tayong susuot doon. Sinabi na sinasabi ng Pablo, Galatians chapter 6 verse 7, pag inyong rinagin ang inyong sarili, ang Diyos madadaya naman kung ano ang hinahatid ng tao sa rin. Ngayon, kung tayo man, sa panahon ngayon, mayroon pang mga bagay na kagapos sa atin. Ito ang panahon ng panawagan. Ang sabi ng Panginoon, lumapit lang kayo. Alam naman ng Diyos eh, maligaya kayo dyan, hindi. Pagal kayo dyan. Alam naman ng Panginoon na hirapan kayo dyan eh. Alam naman ng Panginoon na nakukonsensya kayo sa bagay na yan. Bitawan niyo. Surrender everything. And the Lord will empower you with the Holy Spirit to possess not just the fruit, but as well as the gift of the Holy Spirit that you can use to preach, to teach, for the glory of God, sabi nga yan, to win souls for heaven. Yun lamang po. Maraming salamat. Amen.